السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ang lahat ng papuri at pasasalamat tinatatangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sa Kanya lamang tayo humihingi ng tulong. At sa Kanya lamang tayo humihingi ng tawakkul. At tayo sumasaksi na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah. At tayo ay sumasaksi na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo at alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magsimula tayo ng qawli subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ika o kayong mga mananampalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatao. At huwag niyong mahayaan na tatangin ng kamatayan maliban na lamang kayo ay mga Muslim. Alhamdulillah, pagdating sa Ramadan, pang-lima na? Alhamdulillah. Isa sa mga tatalakayin po natin ngayong araw ay patungkol sa Tauhid. Ang Tauhid ay meron po itong tatlong uri. Sino po sa inyo ang kakasagot sa tatlong uri ng Tauhid? Uluhiyya, rububiyya, asma wa sifat. Masyaallah. Unahin po natin ang Tauhid ar-Rububiyyah. Ano ba ang Tauhid ar-Rububiyyah? Ang Tauhid ar-Rububiyyah, ini-explain dito na ang pagkadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung gaano siya kapangyarihan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay inala ng hadith, sa isa sa mga hadith na inulat ni Ibn Abbas. Sabi niya, عن ابن عباس قال كنت خلف النبي الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك الكتاب أحفظك الله يحفظك. Isang araw si Ibn Abbas radiyallahu anhu ay nasabi kung siya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang Rasul ay meron siyang tinuturuan isang bata, isang gulang. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, O binata, ituro ko sa iyo ang salitang inuutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag iningatan mo rin yung salita, ang salitang La ilaha illallah. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, كل خالق الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. Ibig sabihin, si Allah ang lumikha ng lahat ng bagay. At siya ang tagapag-alaga sa lahat. Walang sino man ang pwede na hamig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na siya ang mga ganap na makapangyarihan at mapamahala sa lahat ng bagay. Minsan, tayo bilang isang Muslim, nakakaranas tayo ng paghihirap dito sa mundo. Ngunit ang Allah subhanahu wa ta'ala, kung papansinin natin, bigla na lang sa isang araw tayo makakaranas. Hindi natin alam kung saan nanggaling ang tulong na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gumagawa ang Allah subhanahu wa ta'ala ay gumagawa ng paraan para tayo iyang tulungan. Basta manalig lang tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala at lagi tayong mag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. No? Sabihin ninyo si Allah at huwag kayong magtambal sa Kanya ng anuman. No? Ang lahat ng ibada, dua, salat, sakripisyo, no? Panata ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. No? Ang shirk ay malaking kasalanan. No? Kahit ano pang mga kasalanan na gawa natin, once na tayo nag-istighfar sa Allah subhanahu wa ta'ala, no? Papatawarin niya tayo, maliban lamang sa shirk. Ito ang kaya ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi na kaya patawarin ito. At sa isang hadith na inulat na kay Sahih al-Bukhari wa Muslim, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Haqqullahi ala ibadihi ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Ibig sabihin, ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ay kanyang mga alipin ay sambahin siya at huwag siyang pagtambalan. At ito ang buod na mensahe ng mga propeta. No? Simula kay Adam alayhi salam hanggang sa huling sugo, ang mensahe nila ay isa lamang ang tauhid at huwag magtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Una na ibanggit natin ang tauhid ar-rububiyyah. Pangalawa, ang tauhid al-uluhiyyah. Tauhid al-uluhiyyah, ito sa mga nabanggit natin, tulad ng kanina, wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. No? Pangatlo, ang tauhid al-asma' wa sifat. Maniwala tayo sa mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang mga pangalan, dahil siya ang Rahim, maawain, As-Sami', nakakarinig, at Basir, nakakakita. Hindi tayo pwedeng mag-question. Paano siya nakakita? Paano siya nakakarinig? No? Wala. Wala tayong karapatan para gustuhin yun. No? Allah subhanahu wa ta'ala kung tanging nakakalam sa kanyang sarili. No? Sabi Allah subhanahu wa ta'ala, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Pinakagusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag nanalangin tayo sa Kanya, ay binabanggit natin ang Kanyang katangian ng pangalan. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur. No? At ang pinakamagandang pangalan kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. No? Tinatanggap natin ang mga pangalan at katangian ng Allah ayon sa kanyang pinahayag na walang pagtanging, walang pagmahambing at tawag dito sa Arabic kay ikhlaf. No? At sinabi pa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah 99 asma'an illa walidun min akhtaha dakhala al-jannah. Ang lahat ng kamusliman na naniniwala, no, sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, dakhala al-jannah, napasok sa paraiso. Tunay na si Allah ay mayroon 99 names na pangalan na sino mang mag-iingat dito, no, at unawaan ito sa buhay, ang mga ito ay papasok sa paraiso. Ang pagkakakilala at pamumuhay ayon sa pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpapalalim ng iman. No? Kapag malakas ang ating tauhid, malakas ang ating iman. No? Hindi tayo magkakaroon ng duda sa ating isipan tungkol sa tauhid. Dahil malinaw na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala ta'budu shay'a wa'budu Allah mukhlisina lahu din. At dapat din natin sundin ang sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at ang Quran. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Bago ng Imam Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, ngayong araw na ito ay kinumpleto ko sa inyo ang inyong relihiyon, Islam. Ngayon
Ito nilisan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagsamba, iwasan ng shirk. Ito pinakauna, ay ang pinaka-main, no? Huwag tayo pagkitangkal sa Allah. Lalo na, meron kang datang na shirk al-asghar at shirk al-akbar. Inshallah, darating ang araw, pag-usapan din natin ito, no? Hanggang dito lang po muna, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.